Sige po, bago po tayo umpisa, ito po muli ang ating... Saan ba to? Ay, nakapatay pala. Uy, medyo malabo. Okay. Ayun po. Ito po yung lagi nating achievement. Sinasabi po rito, sabay-sabay po nating basahin. Sa biyaya ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang karunungan upang maunawaan ang kanyang banal na salita at manatiling matatag sa bawat isa sa kanyang mga pangako. Sabi po sa wikang Ingles, by God's grace, He has given us the wisdom to understand His holy word and stand firm on each of His promises. Amen. Maliwanag po ba? Okay po. Yan po dapat lagi nating nasa isip. Magkakaisa po tayo sa ating pananampalataya at sa mga pangako ng Diyos. Ito po yung bawat sineselebrate o inaaral o sinishare ng mga simbahan bawat dumarating po yung Friday. Yung kanyang 7 last word. Inaalala po nila to, inaalala po natin ito. Yung 7 huling wika niya. Kasi po, meron po dito na yung sa 7 wika na to, nandito po talaga yung katagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Bago siya malagutan ng hininga, winika niya po ito. Ito po ang una. Bali, ito po alam naman po natin ito. Re-reviewin lang po natin. Ang una po dyan is, Father, forgive them for they not know what they do. Malabo talaga. Yun po. Yun po, ang pagkakasabi niya po dyan, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Review lamang po ito dahil ito po ay alam naman po natin na simula't simula pa. Iyan po yung isang panalangin para sa kanyang mga kung tinatawag po na executioner. Ito po yung mga tao na nasa paligid niya, yung mga Romano na nandun na nagpapahirap sa kanya. Pag sinabi po kasing executioner, isa rin po doon yung headsman o yung tagapugot ng ulo. Ito po yung mababasa nyo noon nung si Juan na pinugutan po ng ulo. Isa po yun na ganun po yung pagkakaano nila. O kaya killer, slayer, o kaya assassin. O kaya sa panahon natin ngayon is yung electrocutioner. Yun yung tao na nagsaselya elektrika sa mga makasalanan. Sa mga makasalanan po yun. Pero lahat po yan, yun yung panalangin niya doon eh. Kumbaga ito yung taong mga makakasalanan. Kahit ano pa yung tawag nila ron, ito yung mga taong makasalanan. Lahat po yun, yung hangman, headsman, killer, slayer, assassin, tsaka yung executioner sa selya elektrika, makasalanan po lahat yun. Iyon po yung nagre-represent sa tao, sa atin, sa panahon natin. Kumbaga ito yung panalangin niya. Patawarin niyo po sila pagkat di po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang pangalawa po dyan is yung truly I say to you today, you will be with me in paradise. Ano lang po ito? Ito po yung sinabi niya doon sa isang nakapako sa krus na magnanakaw. Kinausap niya yung magnanakaw na nagsisisi. Kumbaga, in-affirm niya na ngayon pa lang isasama na kita sa paraiso. Bakit? Dahil siya po ay naniwala sa Panginoong Hesus. Hindi na po siya nakuha na magpabautismo. Hindi po siya nakababa sa krus para mapagbautismo, para maligtas. Hindi po. In-affirm lang po ng Panginoong Hesus na etong taon to naniniwala sa akin eh. Kaya ngayon pa lang, isasama na kita sa paraiso. Iyon po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa pangalawa niyang wika. Pangatlo naman po, sabi rito, woman, behold your son. Son, behold your mother. John 19:26 hanggang 27 po yan. Ito yung ipinagkakatiwala niya naman po yung kanyang ina sa mga alagad at yung mga alagad sa kanyang ina. O ba, nagkakaroon po doon ng unity. Nagkakaroon po doon ng paghahabilin. Yun po yung sinasabi niya ron. At ang pang-apat naman po, my God, why have you forsaken me? Ito naman po yung isang sigaw ng paghihirap. Sabi nga nun, paghihirap daw po eh. Nahihirapan po ang ating Panginoong Hesus nung panahon na yon. Pero ito yung sinasabi na nag-divine exchange na po yung kasalanan ng tao sa Panginoong Hesus.
Kumbaga, yung lahat ng kasalanan ng tao, ng sanlibutan, lumipat na po sa katawan ng ating Panginoong Hesus. At number 5 naman po ay tears. Sabi po rito, expression daw po yan ng physical distress. Pero, pag talagang inaral mo yung Biblia, kahit sa lumang tipan, yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus dyan na ay tears o nauuhaw, ako'y nauuhaw, binanggit na po yan ng mga propeta sa awit. Makita niyo po yan sa awit 69, verse 21. Sinabi po yan, binigyan nila ako ng lason bilang pagkain at sa aking uhaw ay bibigyan nila ako ng sukang inumin. Kumbaga, ito po yung katuparan ng propesiya para sa kanya. Sa awit pa lang po, binigkas na po yun. Kaya yung sinabi niyang ay tears, natupad na yung propesiya sa kanya. Yung sinabi po doon sa awit. Yung propesiya na yun na pinapakita na meron talagang darating na tagapagligtas. Na ito yung babanggitin niya sa mga oras na yan. At number 6 naman po, it is finished. Ito po yung talagang popular na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Na sinasabi po dyan sa Greek na tetelestai, sabi pong ganon. Tapos na. Yan yung declaration ng kanyang mission at yung kanyang paghihirap ay natapos na. It is finished. Ang pampito naman po at huli, sabi rito, Father, into your hands I commend my spirit. Para siyang sinasabing a final act of trust and surrender. Yan po yung inahabili na po niya sa Ama, yung kanyang banal na espiritu. Dahil tunay nga po na tinapos na niya ang lahat. Kaya nga lang po, sa mga nandoroon, sa mga disciple nandoroon, sa mga tao na nagtitiwala sa kanya na nandoroon, ang nakikita po nila, tapos na ang laban. May nanalo na, may namatay na. Nalungkot po sila dyan sa yugto na yan. Talaga po yung kalungkutan nila, hindi nila mawari. Iyan po yung verse ng Luke 23:46. Baga sinulat po ni Lucas yan nung panahon na yon. Naisip ko lang po, ano kaya nasa isip ni Lucas nung sinusulat niyan? Ipagpapatuloy ko pa ba ang sulat na ito? Ipagpapatuloy ko pa ba yung talambuhay ng Panginoong Hesus? Kasi Lucas 23:46. Pero hindi po siya nawala ng pag-asa. Sumulat pa po siya ng Lucas 24. At ito po yon. Yung Lucas 24 na po yan, ang dami pong nangyari dyan. Ito po yung sinasabi. Summary lamang po tayo ng Luke chapter 24, 1-49 po. Ano po ba yung mga turo dyan na sinasabi? Sabi dyan, ano mahalaga turo na ipinapaalala sa kanila dito? Mahaba po kasi, 1-49 hanggang 50 plus po yan. Ang sinasabi po dyan sa bawat yugto, katulad po nung sinabi sa Lucas 24, 1-12, isa lamang po yung summary dyan eh. Ang sabi po dyan sa verse 7, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Sinabi po yan ng mga anghel na nakausap ng mga babae. Yung mga babae kasi yung unang nagpunta ron ng linggo ng umaga. Unang araw ng linggo ng umaga, sila po yung nagpunta ron. At ang naabutan po ng mga babae nito sa Luke chapter 24 na to is yung mga anghel. Yun po sabi, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ito lamang po yung summary nun. Meron din po yung sa verse 30 naman po hanggang 35, ganun din po. Yung meron po naglalakad na dalawang alagad at dumating po ang Panginoong Hesus sa kanila, sinabayan po sila maglakad. Ito pa rin po yung turo na sinasabi ron kasi nakakalimot po yung mga alagad, yung mga tao sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sabi po niya sa verse 26, hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Yun din po yung sinasabi ng verse 7. Na sinabi po rito, ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito. Kumbaga ito yung pagkapako sa krus. Tapos, bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian, ito yung mabubuhay na muli.
Kaya pareho lamang po yung aral na itinuturo doon sa buong chapter ng 24. At ito naman po yung sa Luke 24:36 hanggang 49 naman po. Sa verse 46 po, sinasabi po dyan, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabuhay sa ikatlong araw. Yun lamang po yung summary niyang verse ng chapter 24. At pagkatapos po niyan, siya po ay dinala na sa taas na langit. Verse 24, 52, 53 naman po. Sabi diyan, ang sabi po diyan, pagkatapos ng mga ito, sila ay isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bitanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila ay binasbasan. Habang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa templo at doon ay nagpupuri sa Diyos. Ito po yung summary ng buong chapter 24. Kaya po, hindi lamang po natapos doon sa chapter 23 yung sinulat ni Lucas. Ni Lucas. Dahil nagpatuloy pa po siya sa chapter 24. Kaya po hindi po nanatili sa kalungkutan yung mga tao noon. Dahil alam po nila at ipinaalala sa kanila yung mga pangako ng Diyos. Kaya po ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 40 araw. 40 days. Kaya po pala may mga pamahiin sila 40 days, no? Pero hindi lamang po yung 40 days nun is pamahiin. Totoo po ito sa Panginoong Jesus. 40 days po. Kaya bakit kaya 40 days, di ba? Sa Hebrew po, Abraham po ang ibig sabihin ng 40 days. Sinasabi rito, period of transformation, rebirth, and testing. Nandun po yung rebirth, no? At saka yung testing. Kumbaga, 40 days, talagang tinapos ng Panginoong Jesus na nagpakitang muli siya, pinaalala niya ulit sa mga alagad, nagkaroon po ng pag-asa at bagong buhay yung mga alagad. Mababasa niyo naman po yan sa Acts chapter 1 verse 3. Yung 40 days po na yan. Hindi lamang po yan pamahiin. Kaya po ano po sinasabi nito? Sabi po nito ng ating pag-aaralan, ito po yung pamagat, the risen grace. Bakit po grace? Ba't po the risen grace? Di ba si Kristo po yung nabuhay muli? Sabi po ng John 1:16 hanggang 17 po, di ba? Si Kristo ay ang biyaya, ay ang grasya ng Diyos. Ibinigay po ang kautusan kay Moses, pero dumating ang biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po, si Kristo, si Jesus, siya po yung grace. Kaya po, the risen grace ang ating pamagat ng ating pag-aaralan. Nakinuha po natin ito ito po, ang grasya ng Diyos para sa nawawalan ng pag-asa. Mula sa Luke 24:5 and 6. Ano po ba sinasabi dyan? Sa Luke 24 po na yan, ito po nga po yung dumating yung mga kababaihan, nagpakita sa kanila yung mga anghel, sinubsub po nila yung kanilang mukha sa lupa dahil natatakot po sila, meron po silang pangitain. Tapos, naghahanap po sila ron nung labi ng ating Panginoong Hesus. Kaya po sabi sa kanila ng mga anghel, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Hindi siya narito, kundi siya ay muling binuhay. Yun po yung pagkakasabi doon. The risen grace po, pamagat po natin yan, ang grasya ng Diyos para sa nawawalan ng pag-asa. Dahil akala nila wala na pong pag-asa nung panahon na yon. Marami po mga tao ngayon na talaga namang mabibigat ang pasanin, problema sa pera, kalusugan. Pero yung solusyon lamang po doon is yung paniniwala sa ating Panginoong Hesus na bumangon siyang muli. Siya ay binuhay na muli, binigyan po ng panibagong pag-asa. Ang kanyang grasya ay sapat at may pag-asa para sa lahat na sumasampalataya. Sabi po rito, keep on marching forward. Keep marching forward because, kasi nga po, di ba, nagpapatuloy sila. Because God of light, our God is a God of light, not of destruction. Kaya pala tayo makakapagpatuloy sa buhay. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng buhay. Ang Diyos natin ay Diyos ng buhay, hindi ng pagkawasak.
Kumbaga, may mga Diyos kasi noon nung panahon na yun na lalo sa ibang mga region, may Diyos ng pag-ibig, may Diyos ng tubig, ng araw, may Diyos ng pagkawasak, ng digmaan. Marami po silang Diyos na sinasamba noon. Pero ang ating Diyos ay Diyos ng buhay. Tinatawag sa Bible na I am. Lahat ng pangangailangan mo, siya yun. Siya yung Diyos na yon. Hindi lamang siya Diyos na iisang parte. Kasi lalo sa mga Griego, marami po silang Diyos. Merong Diyos eka ng wisdom. Merong sinasabi silang, yun nga, Diyos ng digmaan. Malakas ang loob nila, eka, pagkakasama nila ang Diyos ng digmaan. Katulad ng mga nangyari ngayon, maraming digmaan. Minsan nasa isip nila na kasama ko ang Diyos ng digmaan, walang makakagapi sa akin. Pero hindi nila nauunawaan na ang Diyos ay pag-ibig. Ang totoong Diyos ay pag-ibig at Diyos ng buhay, hindi ng pagkawasak. Sabi po dyan, nung pumunta ang mga babae sa libingan ni Jesus, hinahanap nila siya sa lugar ng mga patay. Akala nila doon matatapos ang lahat. Akala nila wala ng pag-asa. Pero tinanong sila ng anghel, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Ipinapaalala dyan na ang ating Diyos ay nabuhay muli. Sabi nga ng di ba? John 14:16, si Jesus ang buhay, siya ang katotohanan, siya yung daan. Kumbaga, siya lahat. Ito nga po, Diyos ng buhay. At sabi rin po ng John 10:18, sino man na hindi nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko sa aking Ama. Kasi siya po yung buhay eh. Wala pong makakapag-alis niyon sa kanya kung hindi niya papahintulutan. Ibibigay niya po yun sa nararapat. Kumbaga, yung iniibig ng ating Panginoong Hesus, doon niya binibigay yung buhay. Siya din, nung ipinako siya sa cross, ibinigay niya yung buhay niya. At pagdating ng ikatlong araw, siya nabuhay muli. Kaya po, lagi po nating tatandaan, ang ating Diyos ay Diyos ng buhay, hindi po pagkawasak. Amen? Number 2 naman po, promises. Ito po, yung nga po kaninang devotion pa lang ni Pastor, ni-review na po. Halos pareho po. Kasi talaga naman po nagkakatugma-tugma yung ating mga paniniwala o yung ating mga salita ng Diyos na pinangahawakan. Promises naman po. All of God's promises are sure and will be fulfilled. Nung panahon na wala pa kami rito, meron kasing sa hymnal, alam niyo po ba yung kanta nung sa hymnal na Standing on the Promises? Meron po akong rito eh. Yung lyrics po kasi nun ang ganda. Ewan ko kung meron po nakakaalam sa inyo nun. Sabi po rito, standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Ang ganda po kasi nun, yung verse na yan. Ang pinaka nagustuhan ko po doon is yung verse 2 po ng kanta. Sabi rito, standing on the promises that cannot fail, when the howling storm of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Apakaganda po. Hanggang 5 stanza po yun eh. Kumbaga, pagka yun po kinakanta namin, talagang buhay na buhay yung pangako ng Diyos. Hindi lamang po kasi yun nasa libro o nasa hymnal. Katulad po nung kinanta kanina, halos maiiyak ka po talaga sa mensahe ng kanta. Hindi lamang po yun dahil sa isinulat, nilagyan ng rhyme, kundi po yun ay totoo sa buhay po natin. Pangako po ng Diyos yan. Hindi po yan magpe-fail. Kahit ano man po yung pagdaanan natin, nakalaan po sa atin yan. Wala po makakaagaw sa pangako ng Diyos. Yung mga pangako po na yan, naranasan na po ng mga nauna sa atin yan eh. Sabi nga po dito, sabi ng anghel, hindi siya narito kundi binuhay siyang muli. Matagal nang ipinangako ni Jesus na siya ay mamamatay at muling mabubuhay.
Nung una, nawala ng pag-asa ang mga alagad kasi akala nila napako ang salita niya. Pero napatunayan na totoo at matibay ang lahat ng sinabi ni Jesus. Kasi nga po, nagpatotoo po, yung pangako na muling pagkabuhay nangyari. Nagpakita sa kanilang Panginoong Jesus. Kaya nga po sinasabi ng 2 Corinthians 1:20, sabi rito, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo, dahil nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po rito sa English yun, yes and amen. Ano po ba pag sinabing yes? Ang sinabi pong yes, guarantee po yun na ibinigay ng Diyos ang kanyang approval o pagsang-ayon sa kanyang mga pangako kay Kristo. Hindi po talaga maalis yung kay Kristo doon. Dahil kay Kristo lamang po natutupad lahat ng mga pangako. Yung amen naman po, affirmation. Ibig sabihin nito, yung ibang translation is, so be it, it's true. Kumakatawan sa tiwala, kasunduan ng pananampalataya sa ipinangako ng Diyos. Amen and yes. Tapos yung isa po ron, anchored in Christ. Lahat po, sabi rito, Jesus is the proof of God's faithfulness, validating promises of comfort, provision, and salvation. Lahat po ng yes and amen ay naka-anchored po sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba purpose nun? Bakit merong yes and amen? Ang purpose po nun ay para maluwalhati po ang ating Diyos sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Pangako natupad sa Panginoong Hesus at ang mga mananampalataya na nakaranas ng katuparan ng Panginoong Hesus is luluwalhati ng Panginoong Diyos. Kaya po, may mga pangako na po sa buhay natin na tunay nga po na natupad na. Alam ko po, naniniwala ako na sa inyo, sa akin ay may natupad na po. At ang totoo po nito, hindi na po natin mabilang sa ating mga daliri. Katunayan po, nandito tayo. Ito po yung katunayan na isa sa mga pangako niya is natupad. Dahil naniwala po tayo sa ating Panginoong Hesus. Marami pa pong iba na hindi pa nila nararanasan yung pangako ng Diyos. Dahil nandun pa rin po sila sa pamantayan ng mundo. Tayo po na nakaunawa na sa pangako ng Diyos, magpapatuloy po tayo magpasalamat sa Diyos at iahayag yung kanyang pangako, yung kanyang kabutihan. Number 3 naman po, grace wins. There is no situation that God's grace cannot change. Ano po ba tong grace wins na to? Unang-una po, panalo na po ang biyaya. Sabi kanina, di ba? Tapos na ang laban, may nanalo na, may namatay na. Akala nung iba, natalo ang Panginoong Hesus. Pero hindi, yun po yung katuparan talaga. Na iaalay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Kaya nga po sabi yan, walang sitwasyon na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos, ng grasya ng Diyos. Napakaganda po ng, sabi nga po, sa kabila ng matinding sinapit ni Kristo sa krus, sa kamay ng mga makasalanan, nanatili pa rin po. Nanatili pa rin yung biyaya ng Diyos. Nanaig pa rin ang habag at grasya ng Diyos. Katulad nga po ng sinabi na, di ba? Ang nandun lahat is killer, mga makasalanan. Kumbaga, nandun lahat. Bihira lang po yung mananampalataya doon, si John lamang po na laging nandyan. At saka po yung kanyang ina, sila Maria. Pero lahat ng nandun is talaga namang makasalanan na. Kumbaga lahat is against doon sa Panginoong Hesus. Pero hindi nyo po matatawaran yung kagandahang loob ng Diyos na talaga namang ang Panginoon ay binigyan niya ng panibagong, masasabi natin panibagong buhay para sa mga mananampalataya. Pag sa kaisipan lamang po ng tao, yung anak niya ay sinasaktan, baka nga po talaga naman magrambulan na ron. Pero iba po yung kaisipan ng Diyos, di ba? Sabi nga po ng verse, ang kaisipan ko ay hindi katulad ng kaisipan ng tao, di ba? Pag-ibig pa rin po yung nanaig kahit na
nararanasan ng kanyang anak yung hirap. Dahil meron po talagang purpose kung bakit po nahirapan ng Panginoon. Sabi po ron, katulad po ng nangyari kay Pablo. Sinabi po ni Pablo na sa 1 Timoteo 1:13 hanggang 16, siya po yung makasalanan. Siya po yung, sinabi na nga niya po na chief sinner. Sa mga makasalanan, siya na yung pinakamakasalanan dahil ang Panginoong Hesus noon ay kanyang, yung sinasabing blasphemy na kasalanan, di ba? Matindi po yun. Pero kinahabagan pa rin siya ng Diyos. Siya yung kauna-unahan nakaranas ng habag ng Diyos. Pinatawad siya ng Diyos. Tapos, naranasan niya pa yung kinausap siya ng Panginoong Hesus. Doon pa lamang po, panalo na si Pablo noon. Dahil isa po siyang makasalanan. Pagkakasabi niya, siya na po yung pinaka-worst sa panahon na yon. Pero kinahabagan siya ng Diyos. Binigyan siya ng misyon. O pinatupad sa kanya yung kanyang misyon. Dahil sabi nga po, di ba, bago palikhain ng sanlibutan, pinili na siya. Kaya hindi hinayaan ng Panginoon na magpatuloy siya sa ganung gawain. Hinawakan siya ng Diyos, kinalinga siya ng Diyos, binigyan siya ng lakas ng loob ng Diyos para magampanan niya yung kanyang tungkulin. Ano po yung tungkulin na yun? Yun po yung tungkulin na maghayag ng kanyang mabuting balita. Maghayag ng gospel. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng sangkatauhan. Hindi lamang doon sa kalahi niya, kababayan niya, kundi pati sa mga hintil. Kaya nga po hanggang sa atin nakarating po ang kagandahan loob ng Diyos. Ang pagkabuhay muli ni Jesus ang pinakamalaking patunay ng kanyang kapangyarihan. Kung kaya niyang buhayin ng patay, mas lalong kaya niyang ayusin ang problema mo ngayon. May mga problema po ba kayo ngayon? Pagkatiwala niyo lamang po sa Panginoon. Kasi panalo po ang biyaya na nasa atin. Amen? Praise God. Sabi po rito, keep marching forward, di ba? Magpatuloy pa po tayo. Ito nga po sabi, pang number 4 natin, new. There is new hope and new beginning prepared for you. Sabi po ron, katulad po nung devotion ni Pastor kanina, may panibagong pag-asa, may panibagong panimula. Ito po yung new beginning. Lahat po na nakakaranas ng biyaya, hindi po nananatili sa kasalanan. Nagkakaroon po tayo ng bagong pag-asa, ng bagong panimula. Sabi rito, ang mensahe ng pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang nangyari noon, kundi para sa iyo ngayon. Dahil nabuhay muli si Jesus, sigurado tayo na hindi tayo iniwan at hindi pinabayaan ng Diyos. Naranasan to ni Maria. Yung tagpo na siya nga po yung pumuntang kauna-unahan doon. Ang bagong pag-asa at simula. Dahil siya yung unang naghayag ng mensahe, di ba? Sabi ng Panginoong Hesus, pumunta ka sa iyong mga kapatid at sabihin mo. Kumbaga, bakit po si Maria, di ba? Ang dami namang mga tao na pwedeng pumunta, ang daming mga alagad. Minsan mapapaisip ka, bakit ito yung sinasabi ng Bible? Si Maria, babae, di ba? Yun nga po sinasabi dyan. New beginning. New hope and new beginning. Kasi nga po, ipapanganak yung church, ipapanganak yung simbahan. Kung maisip po natin, babae po yung nanganganak di ba? Kaya siguro babae talaga yung unang sinabihan ng Panginoong Hesus na pumunta kasi yung mga kapatid, sabihin mo na muli ako nabuhay. Di ba? Ipapanganak po talaga yung simbahan. Kaya ito po, naka-align po talaga ito sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang po nagkataon, hindi lamang po kesyo na unang nagising si Maria. Yung layunin pa rin po ng Diyos yung natutupad sa bawat pangyayari ng buhay. Alam niya po ngayon na nandito rito tayo. Alam po ng Diyos kung sino po yung pupuntahan natin mamaya. Inihanda na po yan kung sino po yung makikinig ng salita ng Diyos at tatanggap po sa Kanya. Napakabuti ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga po, wala pong aksidente. Wala pong sinasabi na, buti na lang nakapakinig ako. Buti na lang merong ganito. Hindi po. Nakaplano na po yan lahat sa Diyos.
Alam niya po niya kung tatanggi, kung tatanggap. Alam niya po kung ano man yung mangyayari sa buhay natin. Kaya po humawak lamang po tayo ng maigi sa salita ng Diyos. Dahil hindi po nagbabago yung salita ng Diyos. Sabi po rito, hindi tinapos ng Diyos ang kwento mo sa problema o lungkot. Ang kanyang grasya ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, bagong lakas at magandang kinabukasan. Kahit gaano kahirap ngayon, may liwanag na darating, may pag-asa pa. Nararanasan po nila yan at naniniwala ako na patuloy po nating mararanasan yan. At number 5 po, Jesus is alive and with you today. Naniniwala po ba tayo? Amen. Sure nga po na si Jesus ay buhay sa ating mga buhay. Minsan, binibigkas lamang ng mga labi na Jesus is alive, Jesus is alive. Pero pagdating sa kanilang mga problema, lugmok sila. Hindi na po sila makangiti, hindi na po maipinta ang kanilang muka. Ang totoong naniniwala sa Panginoong Hesus, lagi pong may pag-asa. Ang totoong naniniwala na kasama niya ang Panginoong Hesus, wala pong kabagabagan. Wala pong pag-aalala sa buhay. Kasi nga po, yung puso niya ay punong-puno ng pag-asa na ang Panginoong Hesus ay kasama niya. Ang Panginoong Hesus ang patuloy niyang nararanasan sa kanyang buhay. Sabi nga po dyan, not just a story from back then. Hindi lamang yan yung kwentong pambata o yung myth. Ito po'y totoo. Totoo na buhay ang Panginoong Hesus. Sabi po ron sa verse ng ating pinag-aralan, sinasabi sa verse, hindi siya narito kundi binuhay siyang muli. Ibig sabihin, hindi nanatili si Jesus sa libingan. Kasi kung nanatili si Jesus sa libingan, nadatnan nila doon na nandun pa yung kanyang katawan. Pero hindi po. Binangon po ulit siya ng Diyos at siya ay nagpatuloy kung ano pa yung dapat na maranasan ng mga mananampalataya. Hindi ito isang kwento lamang noong unang panahon. Buhay siya ngayon. Sabi po ng John 14:23, di ba? Sabi po doon, Jesus answered, if anyone really, ito po yung version ng Amplified Version. Jesus answered, if anyone really loves me, he will keep my word. Ano po yung word doon? Teaching. Hindi lamang po ito yung word na commandments, kundi yung teaching ng Panginoong Hesus. And my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling place with him. Yun po yung patunay na sinasabi ng Biblia na kasama po natin ng Panginoong Hesus, kaya nasama po natin ng Diyos. Kung sino po yung nananatili ron sa turo niya. Ano po ba yung turo niya, di ba? Ito po yung John 14 eh. Ano po yung mga naunang verse dito? John 14:6, di ba? Sinasabi po ron siya yung buhay, siya yung daan, siya yung katotohanan. Mananatili lamang po tayo doon sa kanyang turo. Mananatili lamang po tayo sa kanyang mga salita na nagbibigay po ng pag-asa sa atin. At yun nga po, Jesus is alive. Sinasabi pa po ng Romans 6:9, for we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. Kaya nga po, kung si Jesucristo ay nasa puso natin, wala na rin pong paghahari yung kamatayan sa atin. Iyan po yung malaking pag-asa na nasa sa atin, na dapat po nating panghawakan. Kasi tinalo na po ng Panginoong Hesus ang kamatayan. At yung tumalo sa kamatayan na yon ay nananatili sa atin, nakatira sa atin, at hindi niya po tayo iiwan magpakailanman. Pangako po ng Diyos yan na dapat nating tayuan. Kaya nga po, keep marching forward. Magpapatuloy lamang po tayo sa buhay. Magpatuloy tayo na may pag-asa ng may malaking kagalakan. Sabi po rito, ang grasya ng Diyos ay hindi malayo o nakaraan lang, kundi buhay at aktibo para sa iyo ngayon. Kapag pakiramdam mo ay mag-isa ka lang na lumalaban, na walang nakakaramdam ng bigat ng dinadala mo, alalahanin mo. Nakikita ng buhay na Jesus ang sitwasyon mo. Naririnig ang bawat panalangin at buntong hininga mo at handa siyang umalalay sa iyo.
Kaya nga po kasi handang umalala yung Panginoong Hesus kasi nasa atin po siya, kasama po siya natin araw-araw. At dito po tayo magtatapos sa mahabang pagtatapos. Sabi rito, dahil siya ay buhay, meron pong ebidensya na yung mga sinabi niya po. Kumbaga, kung meron pong 7 last word, meron din po siyang statement na iniwan. Sabi po rito, statement of grace. Una po, ito po, kinuha po natin ito sa John. Kasi nga po, si John, yung nanduroon, yung nandyan, nung siya ay nag 7 last word. Ito po yung unang sinabi, woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Ang nagsasalita po rito, ang Panginoong Hesus na. Sinabihan niya po rito si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Bakit sinabi po ng Panginoong Hesus na ganon? Sabi, nagsalita ang Panginoong Hesus nung na-encounter niya, nung nakita niya rito si Maria, para magkaroon siya ng sinasabi na nandito ulit ako, nabuhay ulit ako. Pero si Maria nung panahon na yon is hindi lumilingon, nakayuko lamang at umiiyak. Kaya yung pangalawang sabi niya, Mary. Tinawag na niya sa pangalan. Kumbaga ayaw limingon ng babae nito, kaya tinawag niya sa pangalan. Bakit niya tinawag sa pangalan? Nangangahulugan lamang po na ang bawat isa ay kilala niya, ang bawat isa ay concerned siya sa bawat isa na nalulungkot at nagdadahop ng kalungkutan. Kumbaga, pinakita niya na ako talaga to, Mary, kilala kita. Kaya lumingon si Maria dyan, nung tagpong yan. Lumingon siya at nakita niya yung Panginoong Hesus. Yung pagkakita niya sa Panginoong Hesus, siyempre ang unang expression niya, yayakapin niya, hawakan niya, i-confirm niya na talaga bang buhay. Ganun yung mga, kahit tayo naman, pag nakakita tayo ng di ba? Una, niyayakap. Lalo't pagka patay lang na nasa kabaong, hindi natin yayakapin yung pag nabuhay muli. Ang pangatlo naman po sinabi, yung statement niya rito, do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them. Ito po yung unang pagkakautos kay Maria na pumunta kasi yung mga kapatid at sabihin mo, di ba? Ang sabi pa nga rito, bakit hindi hinayaang hawakan ng Panginoong Hesus? Pinahawak si Maria sa Panginoong Hesus. Sabi nung iba, dahil si Maria Ega is marumi. Pero hindi po yun yung talagang nais ng biyaya eh. Kasi ang biyaya, lahat ng mahawakan ng biyaya, lumilinis. Lahat ng mahawakan ng biyaya, ng grasya ng Diyos, na nabubuhay muli. Kaya kung ang dahilan kung bakit hindi siya pinahawak is marurumihan ng Panginoong Hesus, hindi po. Ito po, kaya inutusan si Maria dito, tapos hindi pa siya pinahawak. Sinasabi rito, hindi lamang sa paghawak mo mararanasan na buhay ako, sa pananampalataya mo. Kumbaga, di ba, yung pagkakataon nga kay Tomas, kailangan pa ni Tomas na hawakan para maniwala lamang siya na buhay. Pero ito si Maria, sinabi ng Panginoong Hesus. Si Maria kasi may pananampalataya. Siya ngayon nauna ron eh. Kaya sabihin mo sa mga kapatid mo na buhay ako. Kahit hindi pa yan nahawakan. Kasi yun po yung act ng pananampalataya. Kahit hindi mo nahawakan, kahit hindi mo nakita, naniniwala ka na buhay. Kaya nga po tayo, di ba, kahit hindi natin nakakita ang Panginoong Hesus, naniniwala tayo na buhay ang Panginoong Hesus. Tapos ito, sa John pa rin po ito. Sabi po rito, peace be with you. Puro John lamang po yung ating kinuha. Lahat ng makikita niyo mga alagad, lahat ng pupuntahan niyo mga alagad, ito po yung sinasabi niyo na peace be with you. Ang kapayapaan ay sumasa inyo. Dahil nung panahon na nga po na yun is yung kanilang mga puso ay nababagabag. Kaya po sinasabi, peace be with you. Nagpakita po siya sa mga alagad, peace be with you. Iyan po yung statement na nabuhay ulit ang Panginoong Hesus. Iyan po yung evidence na nagpakita sa mga mananampalataya, nagpakita sa mga disipulo, nagpakita sa mga kababaihan. At panlima naman po sa statement niya, sabi rito,
As the Father has sent me, I am sending you. Hindi lamang po yan sinasabi sa mga alagad, sa mga unang tao noon, kundi pati sa atin. Kung paano siya sinugo ng Ama, ganun din niya tayo sinusugo. Kaya po, mapalad tayo dahil binibigyan po tayo ng pagkakataon na maghayag ng kanyang mga salita, na mag-share sa bawat tao na ating makakasalamuha. Ito naman po, receive the Holy Spirit. Statement niya rin po yan nung siya'y nag-resurrect. Tatanggapin niya yung banal na espiritu, yung isusugo niya. Kasi bakit? Sa pagtanggap ng banal na espiritu, magkakaroon sila ng pananampalataya at magkakaroon sila ng power. Kaya po yung panghuli rito, sabi rito, stop doubting and believe. Ito na po yung sinasabi niya kay Tomas noon. Tigil mo na yung pag-aalinlangan mo sa akin na ako'y buhay muli. Maniwala ka na. Dahil mas mapalad yung hindi nakakakita pero naniniwala. Kaya nga po, sabi diyan, stop doubting and believe. Pinanghuli ko po yan, bakit? Meron po rin kasing purpose, kaya sinabi ng Panginoong Hesus yan. Dahil meron na pong natupad na propesiya. Kasi nga po yung tagal na panahon na tinuturo sa kanila yung buong propesiya sa aklat ni Moses, sa aklat ng mga awit, ng mga propeta, natatak na po sa isip nila yon. Parang doktrina po yan na nakakapit na po sa kanilang kaisipan. Propesiya, kailangan ito matupad, kailangan ito yung Messiah. Matindi po. Kaya po, sabi ron, stop doubting kasi fulfilled prophecy na po yan. Sabi po ng Isaiah 53:10 hanggang 11, sabi po dito, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siyang matagal. Makikita ng lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Lahat na nangyari sa Panginoong Hesus, natupad na yung sa propesiya na to. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Amen. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Praise the Lord. Tunay nga po na itong propesiya na to ay naganap doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya po, wala pong dapat na ipag-alinlangan yung mga mananampalataya. Dahil tinupad na po ng Panginoong Hesus lahat ng nasa propesiya. Sabi, di ba, lahat ng nakasulat na salita ay matutupad at hindi mawawala ng saysay. Sabi nga po doon, yung pagtupad ng propesiya na yon, ginampanan po lahat ng Panginoong Hesus. Kaya po, paglipat po rito, nakumpleto na ang propesiya dahil sa grasya. Bihaya lamang po ng Diyos lahat yon. Ano pa ba ang dapat mong idagdag? Meron pa ba? Tinupad na ng Panginoong Hesus. Sa kaligtasan, wala na po tayong dapat idagdag. Sa kapatawaran, wala na po dapat idagdag, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang po. Dahil, sabi nga rin po, totoo ba ang kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Kung isipin mo, parang ang ganda pakinggan, nasa Diyos ang awa, maawain naman talaga ang Diyos eh. Kaya nga lang po, sinasabi ng iba, kailangan mong gumawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero sinasabi po ng verse na to, sa Roma 8:3, sinasabi po rito, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Sino po ba dapat sumunod ng kautusan? Tao. Sabi po ron, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng tao. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, kasugdong po yun. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Amen. Kaya nga po, siya sabi yan, hindi totoo yung nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Nasa Diyos ang awa, ang Diyos pa rin po ang gumawa. Ginawa po lahat ng Diyos para sa atin. Ginawa po ng Panginoong Hesus lahat para sa atin. Kaya po magkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating puso. Christ is enough. Sapat na po ang Panginoong Hesus.
para sa pag-alinlangan mo na ikaw ay makasalanan, sapat na po ang Panginoong Hesus. Nakagawa ka kahapon, nakagawa ka ngayon, at yung maaring magawa mo pa sa susunod na mga araw, tinapos na po ng Panginoong Hesus. Sabi po rito sa Hebreo 10:12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Sapat na po. Wala ka na pong dapat idagdag para mapatawad yung kasalanan mo. Ganon din po sa sinabi po doon sa Hebreo 4:16, di ba? Tayo ay may lakas ng loob na makakalapit sa kanyang trono ng biyaya. Tatanggap tayo ng habag at biyaya. Kumbaga, wala ka na dapat pag-alinlangan para lumapit sa Diyos eh. Ginawa na lahat ng Diyos at si Kristo ay sapat. Sabi rito, yan po, Hebreo 4:16. Kaya nga, dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo tumanggap ng habag at biyaya na makakatulong sa atin sa panahon. Yun lamang po yung patuloy natin tinatanggap, habag at biyaya ng Diyos. Kaya po, sa pagwawakas po natin, kung ikaw ay nawawala ng pag-asa ngayon, alalahanin mo, buhay ang Diyos mo, buhay si Jesus. Siya ay maawain at puno ng grasya, huwag kang susuko dahil ang Diyos na nagbangon kay Jesus mula sa kamatayan ay siya ring magbibigay ng lakas, pag-asa sa iyo ngayon. Amen. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord.